Papatunayan ko na God exists. Sinabi ni Socrates na knowing and accepting that you don't know everything is the only true wisdom. Kailangan mong tanggapin na hindi mo alam ang lahat ng mga bagay para masabing matalino ka, para matuto ka. At naniniwala ako na there are more going on out there that we are not fully aware of. And only the arrogant will claim that they know it precisely. And only the ignorant will accept it without any consideration. Maraming mga bagay dito sa mundo, particular na, ayon sa science, ayon sa mga scientista, correct me if I'm wrong, may margin of error ito brother, kasi nasa labas ako, wala akong computer, partida yan. Ngayon, kaya humihingi ako sa inyo ng margin of error, pero pilit ko ilalapit. Ngayon, sa mga numero ngayon ganito, dito sa ating mundo, ang nalalaman lamang ng tao ay, sabi, ang na-explore ng tao dito sa ating sariling mundo ay less than 2%. Less than 2%. Yung pinakamalalim na nahukay ng tao sa borehole ay ilang kilometro lamang kumpara sa ating mundo. 0.000 something. Anong ibig kong sabihin? Napakaliit ng kaalaman ng tao. Napakaliit ng kaalaman ng tao para sabihin niyang nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kahit yung dagat, walang less than 2% ang napuntahan ng tao. Hindi lahat ng floor ng dagat ay napag-aralan ng tao. Kaya yung mga napag-aralan natin, nung mga high school tayo, mga elementary, nung mga inner core, outer core, mga ganyan, yan ay theory lang. Ngayon, what more? What more? Yung outside sa atin, kundi mismong dito sa atin, ay less than 2%. Ako pagka, last 1 minute what more yung ating mga, yung mga nandun sa labas. Nasa labas ng ating planet, ng ating mahal na planeta. Ang sabi ng mga sayantista, less than 5% ang observable universe. Less than 5% ang observable universe. Ngayon, sa less than 5% na yan, merong 95% mahigit na natitira na hindi naapuhap ng tao. Hindi namataan ng tao sa pamamagitan ng kanilang mga ginagamit na telescope, Hubble Space Telescope at kung ano pang mga modernong kagamitan. Ngayon, napaka-arrogante mo para sabihin mong nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at sasabihin mong, okay, alam ko ang lahat ng mga bagay, walang Diyos. There are more going on out there that we are not fully aware of. Only the arrogant will claim that they know it precisely. And only the ignorant will accept it and believe in Him without any consideration. Yung tatanggapin na lang nila at magpapalalo sila na okay, alam ko na ang mga bagay. Sabi ng ganito, Big Bang. Sabi ng ganito, ganyan. Sabi ng ganito. Merong something out there na we are not fully aware of. Knowing and accepting that you don't know everything is the only true wisdom. Diyan napapasok yung mga bagay na hindi na natin kayang ipaliwanag. Ngayon, naniniwala rin naman ako lahat ng bagay sa usapang Diyos at usapang relihiyon, pananampalataya, salvation, hell, ay always subjective. Dahil nga less than 95% pa lang ang observable universe. Kulang na kulang yan para sabihin nating absolute ang ating alam sa lahat ng mga bagay. Ngayon, naniniwala ako na merong gumawa niyan lahat. Merong kapangyarihan sa kabila niyan. Arrogante lang ang magsasabing wala. Na precisely wala. Samantalang less than 5% pa lang ang nararating ng tao. Tapos hindi naman siya yung nakarating. Hindi niya nahawakan yung Hubble Space Telescope. Naki-YouTube lang siya. Naki-TikTok lang siya. Tapos sasabihin niya, okay, alam ko ang lahat ng mga bagay, walang Diyos. Sino ka? Napaka-arrogante mo. Napakayabang mo. Sino ka? Mismong yung mga yung mga scientistang pinaniniwalaan nyo at binabanggit nyo kung minsan ewan ko na lang.
Sino ka para sabihin? Ngayon, gagamit lang ako ng quote sa isang bagay, isang Biblia, no? Ng quote sa Biblia. Excuse me. 1 minute. Po, Akala ko, ano mo pagka 1 minute na. nandito po sa comment section in 20 seconds na lang. Ay, hindi kasi ako nakatingin. Okay, sige po. Sige, susunod na lang, second round na lang. Sige po. Sa rebuttal round nyo po, i-verbal warning pagka 1 minute na lang. Okay, sige. Ready ka na magtanong, negative? Yes, ready na kahapon pa. Okay, sige. Ghost, yung pagsagot ang orasan natin, 1 minute sa bawat pagsagot. Meron kang 5 tanong, you will die, wag sayangin. Sige, ready when you are. Okay, unang tanong ko kay Tatalino. Dito pa sa debate natin, bilang ikaw ang affirmative, ikaw ang nagpapatunay sa topic na God exists. Itong topic natin, ang claim mo ba dito ay absolute o hindi absolute categorical? Gaya ng sabi ko, everything about God, every argument about God is always subjective. Subjective yan. Kahit Objection ako, kailangan moderator. natin- Objection ako, moderator. Okay, sige. May categorical pa. Muna tayo. Sorry. Nasa labas kasi ako umulan. Okay lang. Okay, sorry. Sige lang po. Okay, ano yung objection, opposition? Yes, ang objection ko po ay nasa uring categorical yung tanong ko, kung ang claim ba niya dito ay absolute na God exists. Okay, sige. Hindi Absolute ba yun o hindi absolute? Ayun po yung objection. categorical ko eh. Okay, hindi na Okay, ako magpapa-counter okay, objection. Pakisagot po yung Hindi, category. okay lang. Sorry. Kasalanan ko kasi hindi ko narinig. Nasa labas ako. Ganito. Hindi. Gaya ng sabi ko sa latag ko, knowing and accepting and knowing that you don't know everything is the only true wisdom. Lalo na sa usaping Diyos. Yan ay subjective. Walang tama diyan. Kung sasabihin mo may Diyos o wala. Palalo ka pag sinabi mong walang Diyos, and then palalo ka rin pag sinabi mong sigurado ka na kilala mo ang Diyos. Okay, next question. Okay, next question. Pangalawang tanong ko sa'yo. Sabi mo, hindi absolute ang stand mo bilang affirmative na ang Diyos o yung God nag-i-exist. Ang tanong ko, kung hindi absolute ang claim mo bilang ikaw ay affirmative sa topic na God exists, probabilistic ba yung claim na God exists? Yes or no? Yes. Kasi, kaibigan, brother, affirmative ako. Ilalatag ko kung anong gusto ko. Babasagin mo yung inilatag ko. And then, ang judge dito ay yung audience. Ngayon, bahala na yung audience kung sino sa atin ang paniniwalaan nila sa lahat ng mga sasabihin natin dito. Next question. Okay, pangatlong tanong ko, so kakasagot mo lang no, bilang affirmative sa topic na God exists, ang stand mo pala dito, ang God na nag-i-exist ay probabilistic. Ang tanong, ilang porsyento yung probability na nag-i-exist yung God ayon sa latag mo dito ngayong gabi? Sabi mo kasi probabilistic na nag-i-exist yung Diyos eh. Yun yung latag mo. Tanong ko, ilang porsyento na yung God na sinasabi mo sa topic natin nag-i-exist dahil probabilistic? Ilang porsyento? It's always a 50-50. Dahil ito'y subjective. Ang pag-iral ng Diyos, that talks about if God exists or not is always unknowable. I'm an agnostic. But I believe God exists. And let the judges, hayaan natin ang mga hukom mamaya, ng ating manonood, ang magdesisyon sa kanilang sarili kung sila'y maniniwala na sa sinasabi kong may Diyos o wala dahil sila ang hukom dito. Maraming salamat. Next question. Okay, next question ko sa'yo. Sabi mo, ikaw ay agnostic at yung porsyentong hinahanap ko o tinatanong ko sa'yo, sabi mo, 50-50. Ang tanong tatalino, ang stand mo pala, may nag-i-exist na God, 50-50. Tama? Yes! 50-50 kasi nga accepting and knowing that you don't know everything is the only true wisdom. Kapag ka sinabi mo na absolute ang claim mo na walang Diyos, na hindi ka naman talaga din sigurado, palalo ka niyan, mayabang ka. Kayabang-yabangan ka. Ngayon, papasok na dito yung bahala na. Di ba nasa debate tayo, kaibigan?
Maglalatag ako kung anong gusto kong ilatag, and then bahala yung mga judges kung paniniwalaan nila ako ko o hindi o ikaw. Ganon gumagana ang debate, barkada. Next. Last question, opposition. Okay, last question, no? Thank you very much, moderator at timer. Ang tanong ko sa'yo, bro, dahil kinumpirma mo na ang stand mo dito sa affirmative stance mo na God exists, 50-50 nag-i-exist ang God. Ang tanong ko, what does it mean to exist ng 50-50? Ulitin ko ang tanong, what does it mean to exist 50-50? Gaya ng sabi ko, brother, ito'y subjective. Pwedeng wala, pwedeng meron. Ito'y debate. Pwedeng tama ka, pwedeng ako yung mali. Ngayon, maglalatag ako ng gusto kong ilatag. Depende na lang sa nakikinig kung sinong paniniwalaan sa ating dalawa at kung sino ang magpapalalo. Maraming salamat po. Okay. Thank you for that. Ay, ano nangyari? Okay, salamat sa matiwasay na cross-examination. Timer, pabigyan po ng 5 minutes. You will die kapag ready ka nang maglatag for your negative opening. Start na yung oras mo. Pag nagsalita ka na, umpisa na rin yung time. Okay? Sige. Ayan, muli magandang gabi sa lahat. Salamat sa pagpunta ninyo at pakikinig sa amin sa paksa na ito. At you will die nga pala, gaya nung malalaman nyo, isa akong kontra-apologetikong atheist ng The Roundtable Atheist PH. At pwede nyong i-check yan online, particular sa Spotify at YouTube. At kagaya ng topic ngayon, ako yung negative, no? At bilang negative, ang pangunahing goal ko dito o responsibilidad, igiba sana si Tata Lino. Pero malinaw niyan, giniba niya yung sarili niya, no? Hindi parang bago ko pa siya gibayin, giniba niya yung sarili niya. Bakit po? Paano ko po nasabi? Ang topic kasi namin, humahanap po ng certainty o ng kasiguraduhan, no? Pagka sinabi mong patutunayan ko, God exists, hindi mo sasabihin 50-50, no? Pag sinabing patutunayan ko, yung salitang katunayan, merong equivalent yon na nag-i-exist. Kaya yung huling tanong ko po sa kanya, kung napapansin nyo, what does it mean to exist na 50-50? Wala pong existence na 50-50 kung ilalagay mo po sa technical. Kasi ang ibig sabihin ng exist, no? To exist means having actuality. Actual ka. Nasa realidad ka. Hindi po pwede na ikaw sasabihin mo, nag-i-exist yung God sa paksa ko as affirmative 50-50. Hindi ganon. Kalokohan yun. Hindi ko alam kung saan siya natuto ng ganong stand, no? Ngayon, ano yung argumento nating papatay sa kanya, no? Sabi niya kasi, nag-i-exist yung God niya 50-50. Ang problema, hindi yun ang paksa. No? Ang paksa po niya, patutunayan niya merong God na nag-i-exist. Paano niya ginawa? Pagdududahin ka? Kasi hindi alam ng tao lahat ng bagay, mayabang lang magsasabi niyan. Arrogante lang yan. Kaso lang ang problema kanina, siya pala arrogante. Bakit? Ano katunayan? Unang tanong ko sa kanya, absolute claim daw to. Tumpaksa niya. Pag sinabi mong absolute claim, tatalino, i-google mo na kung may pagkakataon ka. Sabi ng absolute claim, hindi nababago, sigurado. Pansin nyo, unang tanong ko pa lang, sinampal niya na yung uso niya eh. No? Tanong ko, absolute ba yung claim mo sa as affirmative? Oo daw. Tapos nung tinatanong mo na, 50-50 na lang, hindi pwede yung absolute 50-50. Ano ba naman yun? May tatalino. Kaya abang mo, hamon-hamon ka sa akin. Kala ko naman, may bitaw tong tatalino na to. At least ngayon, nasa recording ko na siya. No, ng mga napaglaruan natin. No? Nasa recording ka na bro, congrats. Marami kang kasama dyan sa loob ng sako. Hindi ka maboboring. No? May mga nasa sako pa bro hindi pa nakakalabas. Tandaan nyo, no, bakit siya mali, no? Viewers, bakit siya mali? Sabi niya, patutunayan ko God exists. Absolute claim yon. Kamukat-mukat mo, nung tinatanong natin, playing safe na. Yung absolute claim niya, 50-50 na lang. Ano ba yan? Yan ba yung haharap sa akin?
O sige bro, tanungin mo ako ng naaayon sa rules at ayon sa paksa. Ready na ako magpatanong. Okay, sige. Timer, Okay. para di tayo ng 1 minute para sa Okay. pagsagot. Yeah, Natalino, may lamang tanong ka. Ready when you are. Okay, salamat sa napakagandang latag ng ating kaibigan. Una kong tanong, ang sabi mo kasi, nung naglatag ako, ang sabi mo, nung naglatag si Tatalino, recorded naman to, brother, sana wag puputulin, Nung naglatag si Tatalino, sinabi ni Tatalino na absolute daw yung sagot ko sa tanong mo. Nagsisinungaling ka ba dito? Oo o hindi? Wala brong pagsisinungaling kasi alam ko nasa debate ako at hindi ko ugaling magsinungaling kung ang kalaban ko lang naman pipitsugin, gusto lang magkaroon ng pangalan, gusto lang magkaroon ng kaunting validation at limelight. Kaya hahamon-hamon sa live ko. Hindi ko kailangan magsinungaling bro. Kung ganung uri lang yung kalabang ko. Sinayang mo yung unang tanong mo, yun na ba yung malakas mong tanong? Pambihira. Next question. Okay, ganito. Ang sabi mo, tinututulan mo yung sinabi ko na 50-50 or hindi ako sure talaga sa pag-exist ng Diyos. Ikaw ba ay sure na hindi nag-e-exist ang Diyos? Yes or no? Yes, sure ako. Proportional to the evidence. Hindi absolute claim yon. Butata ka ngayon. Akala mo, pag nag-yes ako, absolute claim yon. Hindi ganon. Proportional to the evidence. Bakit? Kasi yung proposition na God exists o does God exist, nangangailangan ng proportional evidence o sufficiency. Hindi kailangan dyan ng absolute certainty kasi wala nun. Ikaw lang tong maangas at nagpapakunwari pa, fake humble, arrogante lang magsasabi ng alam ko. Ano ba yung absolute, di ba? Alam mo. Di ikaw yung arrogante. Sinungal-ngal mo yung sarili mong uso. Hirapan mo yung tanong, bro. Next question. Ang sabi mo, sigurado ka na hindi umiiral ang Diyos? Yes. Pero, ang sabi mo, hindi mo kailangan na patunayan dahil dun sa hindi absolute yun. Alin ang totoo? Sigurado ka na hindi umiiral ang Diyos? O yung wala kang dapat patunayan? Alin sa dalawa ang tunay? Both ang sagot ko. Bakit? Unang-una, Objection. sabi ko, bakit Objection. Ano lang, magki-clear lang ako, bro. Sige, ano yung objection? Hindi ko nabasa sa rules yung vote at saka hindi ko narinig sa rules yung vote sa categorical. Okay, counter-objection ako. May record naman yata. Counter-objection Hindi ko, Sige, teka lang, let me clear lang ha. Ako nagtatanong, ito yung honest question. Hindi Para objection sa akin, yan. hindi Point ko of order narinig. yan. And then, mag-hit muna. kung meron naman, Talino, naka-record naman yan, okay lang. Sige. Okay, tapos na yung objection. Okay, Tapos sige na yung ba. Paki-clear lang kung meron o wala. Okay, sige. Anong counter-objection you will die? Counter-objection, como walang explicit na sinabi na hindi bawal ang sagot na none of the above, bakit siya magtatawag ng objection? Wala namang explicit na sinabing bawal ang none of the above. Moderator. Okay, sige. Ito yung rules natin regarding categorical questions. Sabi dito, answer the questions directly before your explanation. Hindi kayo limited dun sa dalawang options lang. Pwede kayong mag none of the above, pwede kayong mag-vote, pwede kayong mag-pass. Okay. Sige, dahil dyan, yung tanong, pakiulit, tapos continue with... Clarification lang, okay lang, Yes, madam? sige. Pero hindi siya nabanggit kanina, no? Na pwede, Kanina, ang sinabi ko binanggit dun lang sa kanina ay yes, ay sasagot ng categorical and then magpapaliwanag. Hindi nabanggit nakalagay dito. Hindi nabanggit. Hindi, nakalagay dyan pero hindi nabanggit. Kung hindi siya Hindi nabanggit dito, ibig sabihin... na pwedeng vote. Oo. Ngayon, Tatalino, ang hindi, nakalagay kasi clear lang, dito... kiniklear ko lang ha, clarification lang, Ito madam. lang, sige. Ito yung explanation ko ha. Ang nakalagay dito sa rules na inagrihan nyo kanina,
Pag categorical questions, answer the questions directly before your explanation. Walang limitation dito, ibig sabihin, hindi expressly forbidden at walang constraint dun sa isasagot nyo ang explain. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng pagbawalan sumagot ng none of the above, ng both, or hindi mo rin siya pwedeng pagbawalan mag-pass. Malinaw po tayo. So, dahil yun ang rules na yun. Pag-pass, sister, pag-pass, meron pa rin siyang 30 seconds pag magpapasya or inaano niya na yun, wini-wave niya na Ibig yun. sabihin, wave na yung question. Okay, sige, thank you. Okay, sige. Dahil doon sa kalinawan ng rules natin, kaya mo bang sagutin ulit yung Yes po, tanong? sasagutin ko kasi baka palitan niyo Ulitin yung ko yung tanong. tanong, madam, para okay lang ba? Seconds lang naman yun, ha? Okay, Seconds sige. lang, okay. Okay, Okay, sige. ganito. Ang sabi kasi ng ating kaibigan, tinanong ko siya, sigurado ka ba kako? Sigurado ka ba na hindi umiiral ang Diyos? Sabi niya, sigurado daw siya. And then, ang sabi niya, hindi daw, sa paliwanag niya, ang sabi niya naman, hindi raw siya sigurado. Wala daw kailangang siguraduhin para patunayan na hindi nag-i-exist ang Diyos. Ngayon, ang tanong ko, alin ang tama mong statement? Yung sigurado ka na hindi umiiral ang Diyos? O yung statement mo na hindi ka sure at hindi mo kailangang ipaliwanag na hindi umiiral ang Diyos? Categorical. None of the above ang sagot ko. Bakit? Kasi unang-una, yung sagot ko na sigurado ako, may kadugtong. No, may kadugtong. Sigurado ako, proportional to the evidence. Kasi, nagkakaroon tayo ng confidence base sa ebidensya. Kung ang ebidensya insufficient, magkakaroon ka ba ng confidence? Magiging sigurado ka ba? Hindi. Ngayon, para dun sa isang sinasabi mo, yung pangalawang tanong mo, wala naman akong claim na kailangan na magpatunay ako. Bakit? Negative nga ako eh. Ang negative, hindi nagpapatunay yung tatalino. Nasa debate tayo. Pag ganun-ganun ka pa, di mo alam yung negative role. Pag negative, hindi magpapatunay. Dalawa tayo magpapatunay. Eng-eng yarn. Papatunayan ko nag-exist ang Diyos. Di sana, affirmative din ako. Negative nga, hindi magpapatunay. Kaya ang sagot ko, none of the above. Sumagot ako ng yes, in proportion, proportional Okay. sa evidence. Next question. Di pa tapos? Timer, yeah. Tapos na. Okay, tapos na. Ganun ang sabi mo, lahat ng mga bagay ay pinapatunayan ng ebidensya. Sabi mo, sasagot mo. Meron ka bang ebidensya na hindi umiiral ang Diyos? Categorical Yes ba or yan? no? Yes, meron. Yes, meron. Meron akong ebidensya. Ang ebidensya ko, model grounding. Hindi mo alam yun. Hindi mo alam yun. Model grounding. Ito pa, isa pang ebidensya. Interaction problem. Hindi mo na naman alam yun. Pangatlong ebidensya ko. Pangatlong ebidensya ko. Direct indication. Lahat ng mga evidences na yan, it points towards the proportional evidence and the confidence para sabihin ko, I know within the proportional evidence that God does not exist. Hindi mo alam yung mga binanggit ko na yun. I-google mo pa lang ngayon yan. Ngayon, komo alam ko yan at meron akong evidence. Hindi ako obligado i-present yan kasi negative side ako. Moderator, dapat bigyan to ng sanction eh. Alam naman yung 1 minute ang pagsagot, sumasabat. Sige lang. Nandi-distract ba siya? Tatalino, warning na yun ha, nakakadalawang interruption ka na kasi. So, meron ka na lang natitirang isang tanong. Sa susunod na pagsagot ng negative, wag po tayo mag-i-interrupt. Kasi, after ng last warning mo, meron ka ng time deduction. Sige, proceed with your last question. Clarification lang, saan ko nakuha yung first na warning ko? Kanina meron kang interruption dun sa objection. Pero hindi kita Hindi, winarningan. nag-object ako noon. Nag-object ako, ma'am. Oo, habang Karapatan ko nagpapaliwanag. yun, hindi ako Tignan mo nag-interrupt ngayon, doon. nag-i-interrupt ka sa akin. Oo. Ngayon, yung bawal akong Diba, ang usapan pagka natin nagalimbawa, kanina, nagsasalita ako and then hindi pa ako tapos and then bigla kang nagsalita, dapat titigil na ako, gano'n.
kunwari ganito, no, 'di ba? Nagpapaliwanag na yung kausap mo. Bawal kang mag-interrupt sa kanya unless magtatawag yung timer na time na or sasabihin ko na next question. Ngayon, kapag ka meron kayong objection or counter objection habang naka-open pa yung mic, nakalagay doon sa rules nyo kanina, 'di ba? Stay muted. 'Di ba? Stay muted until necessity dictates for you to speak. Ngayon, nagkaroon ka ng interruption kanina. Pwede natin yan panoorin dun sa recording nyo. But now, ang sinasabi ko, meron ka ng dalawang instance ng pag-interrupt. Next warning mo would be your last warning. Following interruption, meron ka ng time deduction of 30 seconds. Okay? Yung madam, lang, ginawin ko lang yung kasing yung second warning, aminado ko doon kasi nag-open ako ng mic. Tatalino. Ngayon, yung first kasi yung tinatanong ko, saan ko nakuha? Doon nga, sa interruption mo kanina, doon sa objection, tapos nung pagpapaliwanag ko ng rules. Pero sige, hindi na nga natin yung pag-uusapan. Proceed with your last question. Okay, marami siyang binanggit na pre-premise lang ako, no? Marami siyang binanggit na mga termino at marami siyang mga patutsada. Yung mga termino yun ay tinatawag na sophistry. Ngayon, yun bang mga sinabi mong mga termino na yan? Yung sinabi mong mga termino na yan ay nagsasabing nothing exists from non-existence. Meron ba sa isa dyan sa nilatag mo na nagsasabing nothing exists from non-existence? Yes or no? No, kasi hindi naman tungkol sa origin yung mga pinagbabanggit ko. Halatang hindi mo alam yung mga binanggit ko kasi akala mo tungkol yun sa origin. Yung mga lahat yun tungkol sa ontology. Bagay na hindi mo alam. No, kaya akala mo nung binanggit ko yung modal grounding, interaction problem, direct indication, na mga ebidensya na nagpapatunay at tumutukoy papunta sa confidence base sa proportional evidence na there is no God, akala mo tungkol sa origin yun. At para palinaw lang sa'yo, hindi stand lang kahit sinong atheist yung something came from nothing. Wala nun, strawman yun. Mag-aral ka kasi bro, bago ka sa akin sumabay. Hindi mo naman pala kaya, yung mga tanong mo walang kwenta. Last question mo na yun, yun na yun. Walang kwenta, napakahina. Okay. Thank you, moderator. Okay, sige. Salamat. Medyo last question na yun, Tatalino. Okay, di. Okay, sige. Salamat sa masalimuot yung cross-examination. Now, let's proceed to our rebuttal round. 5 minutes timer. Paki-start kapag ready na si Tatalino. Tatalino, ready ka na for your rebuttal? The timer will begin when you start to speak. Okay? Tatalino? Okay, sige. Pag ready ka na, rebuttal round will start. Thank you. Wala namang sinabi yung ating kaibigan sa kanyang latag kundi puro patutsada at puro pagkiklaim na siya ang nanalo. Gaya ng sinasabi ko mga kaibigan sa debate, ang hukom dito ay yung mga manonood, yung mga nakikinig. Depende sa ilalatag at palitan ng tanong at kanilang sariling paniniwala. Kapag ka nagdideklara ng panalo ang isang kalahok, hindi yan nangangahulugan niya ng pagkatalo. At saka wala siyang, yung kanyang sinasabi na yon, nung huling last question, yun ay sophistry, nagbabanggit siya ng mga bagay na hindi alam ng mga tao. Sabi niya, na hindi ko alam at malamang sa malamang siguro sabi niya hindi niya dun nyo alam, yun ay sophistry, yun ay fallacy, para palabasin na siya'y maraming alam at kayo ay wala. Ayun ay hindi katanggap-tanggap, yun ay pandaraya, no? Yun ay sophistry. Ngayon ang sabi niya sa kanyang unang-una nagsinungaling siya. Inistroman niya ako. Ang sabi ko raw, batay eka sa una kong tanong sa'yo. Absolute ba? Ang sagot mo daw, absolute. No, ang sagot ko always subjective. Laging subjective. And then nilagyan niya ako ng something sa aking bibig na absolute daw ang aking sagot sa kanyang tanong. Ngayon, nagsinungaling yung ating kaibigan. Ganito ba ang inyong paniniwalaan? Masyadong sinungaling, gumagamit ng fallacy. And then ngayon,
Sabi niya, ang pangalawang tanong ko, sure ka ba na walang Diyos? Ngayon, bakit ko tinanong yun? Ginagamit niya sa akin yung argumento na hindi ka pala sure na may Diyos. Pero bakit siya hindi din naman sure na walang Diyos? Ang sabi niya. And then, binawi niya yan sa ikatlong tanong, ang sabi niya, ano mo na walang Diyos ay sure ka. Absolute ba yan? Ang sabi niya, yes. And then, nagpaliwanag siya, hindi raw siya sigurado. Hindi raw siya sigurado. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ngayon, ang pinapalabas ko lang mga kaibigan, itong ating kalaban ay sinungaling at palalo. Ngayon, nagke-claim siya ng something na hindi naman siya sigurado. Ngayon, bagamat ako'y nagsasabing may Diyos, ngunit inaamin ko din naman na hindi ako sigurado. Dahil ang pag-iral ng Diyos bilang agnostic sa akin ay sadya namang hindi sigurado. Dahil lahat naman ng talaga ng usapan sa Diyos ay walang sigurado. Yun ang pagkakaiba namin, mga kaibigan. Si Tata Lino, bagamat hindi ako siguradong 100% na may Diyos, ngunit tinatanggap ko sa sarili ko na hindi ako sigurado. Samantalang itong ating kaibigan, nagsisinungaling, nagpapalit ng sagot, gumagamit ng policy, gumagamit ng sophistry, pinagmumukha kayong tanga at siyang magaling. Kasi yan ang gusto niya eh. Yan ang gusto niya. Ayaw niya na may mas magaling sa kanya sa platform niya. Kasi nung nakaraan, merong sumuko sa akin dito sa debate. Ngayon, ayaw niya noon. Ang gusto niya, siya lang ang magaling. Kaya kanina, ayaw niya akong pagsalitain. Kaya umabot dito sa debate na to. Ngayon, ang gusto kong ipaliwanag dito, mga kaibigan, kaya ito'y nangyari itong debate na to. Ang stand ko kasi talaga as an agnostic ay God existence or not is always unknowable. Gusto ko lang ipakita sa ating mga kababayan kung gaano kapalalo ang mga ateistang ito, ang mga walang Diyos na ito. Kine-claim nila na walang Diyos, pero hindi rin naman sila talaga sigurado na walang Diyos. Hindi rin sila sigurado na walang Diyos. At yun yung sinasabi niya mismo, inaamin niya sa kanyang mga sagot kanina. Ngayon, gaya ng sabi ko, nasa diskusyon tayo batay sa ating mga nilatag. Nasa inyo na po, mga kababayan, ang pagpapasya kung sinong paniniwalaan nyo batay sa latag. Huwag po kayong magpadaan sa mga patutsada at mga pag-angkin na sila ang nanalo. Kasi po sa diskusyon, mga kaibigan, ang umaangkin ng siya'y panalo ay automatic talo. Bawal po yan. Akala ko may warning. Akala ko may last one. Parang nadadaya ako Kasi dapat sabi nyo may warning 1 minute. Tapos kanina automatic 2 yung aking violation samantalang isa pa lang. Hoy, sinabi Tapos ko na? yun Tapos na? Oo. Ano ba yan? Warning ba yan o tapos na ako? Tapos ka na. Ay, tapos na. Okay, sige. Salamat. Akala ko warning pa lang kasi sabi nyo may warning. Sige, ganito. Pa-mute muna ako, Ghost. Sige, ganito na lang para wala tayong akusasyon ng pandaraya. Mag-set kayo ng sarili nyong timer sa mga phones nyo, okay? Para wala tayong akusasyon ng pandaraya dun sa timer natin. Next, yung violation mo kanina. Kaya naghihingi ako ng warning kasi nga, Okay, pangatlong warning mo na yan. Next would be violation. Ano ang usapan natin? Okay. Hindi, hihingi ako ng permiso sa'yo para magsalita. Okay lang? Hindi ko binibigay kasi nagsasalita pa ako. Sige. Okay. Thank you. Okay, ito ang condition ko sa mga debaters natin for tonight. Para walang akusasyon dun sa time constraint nyo, tignan nyo yung mismong oras nyo ha. Pagka nag-start kayo kunwari ng 9:02, iset nyo na, isipin nyo na matatapos kayo ng 9:06. Next, yung warning kanina, sige, ipoprovide ko yung recording nito para mabilang mo kung ilang beses kang nag-interrupt. Hindi nga lang yung 2 kanina. Pero sige,
bilangin mo kung ilang beses ka nag-interrupt, including this time. So, this is your last warning. Next would result into a time deduction of 30 seconds. Sige. Negative, ready na ba magtanong ng cross-examination sa affirmative? Syempre, ready na. Sige. Ghost, pakihanda yung timer natin. 1 minute per answer. Ready when you are. Okay, thank you very much, moderator, at sa timer natin. At ang tanong ko kay Tatalino, simple lang. Ano talaga ang stand mo dito, bro, sa debate na to? A. Patutunayan ko na hindi ako sure na nag-i-exist ang Diyos. O letter B, patutunayan ko na sure ako na nag-i-exist ang Diyos. Categorical, A or B. Okay, none of the above. Ganito mga kaibigan. Patutunayan ko na may Diyos sa sarili kong pamamaraan. Maglalatag ako sa sarili kong pamamaraan at ibibigay ko sa inyo ang paghatol kung maniniwala kayong may Diyos o hindi. Next question. Okay, next question. Sabi mo none of the above. At ang tanong ko, kaya ka sumagot ng none of the above, alin talaga ang topic na pinatutunayan mo? A. Patutunayan mo na hindi ka sure na nag-i-exist ang Diyos. O letter B, patutunayan mo na sure ka nag-i-exist ang Diyos. Sabi mo, none of the above. So tanong ko, kung none of the above ang sagot mo, nasaan yung agnosticism doon? Sabi mo, none of the above. Nasaan ang agnosticism doon? Okay, dun sa mismong sagot ko. Kasi nga naniniwala ako na lahat ng pag-uusap about God ay subjective at ang ang pag-uusap about sa if God exists or not is always knowable. Ngayon, basta ako affirmative ako, maglalatag ako, ipakikita ko sa pamamaraan ko na ako'y naniniwala sa Diyos. Ganito ang pamamaraan ko, bahala na yung ating mga giliw na makikinig kung sila'y maniniwala sa Diyos o hindi. Next question. Okay, next question. Meron kang bang binabanggit kanina na pamamaraan mong sarili para patunayan yung yung topic na to? Ang tanong, sa pamamaraan mo para agnostic. Ay, madam, excuse me po. Makikiraan po. Okay, Ako sige. po ba yung nawala or siya? Kasi po hindi ko po narinig. Ay, Oh. naputol ba ako? Sige. Excuse me po, okay Pakiulit po yung- ba? Sige lang. Pakiulit yung tanong, negative. Okay, pasabihan ako moderator kung nawawala ako ha. At rinig ako? Sige, rinig ka. Okay, ito yung tanong ko. Ano yung pamamaraang binabanggit mo, Tatalino? Pangalanan mo, letrahan mo, yung pamamaraan mo. Kapag ka ikaw nagpapatunay ka na God exists kahit ikaw agnostic, ano yung pamamaraan mong sarili? Ano yung pangalan nun? Hindi mo ako utusan para bigyan ko. Wag mo sa aking ipasa ang Counter objection, ang bagay na moderator. hindi mo Counter gusto objection ko. ako. Sumasagot Counter objection Okay. ako. Counter objection ako. Objection ako. Okay, ano yung objection? Oo, kasi pinatutunog niya, inuutusan ko siya. Ako po ay nagtatanong. Wait lang. Sabi ko, ano yung pamamaraan niya? Hindi ko sinabing ibigay niya sa akin o pumunta siya ng Cubao. Ang tanong ko, ano yung pamamaraan niya sa pagpapatunay na God exists kahit siya agnostic? Ayun ang tanong ko, ano yung pamamaraan? Hindi po utos yun. Objection. Sige, ano yung counter Okay, objection? madama, yun ay pamamaraan ko ng pagsagot. Dahil sa aking paningin, ako'y inuutusan ng ating katunggali na maglabas ng impormasyon batay sa kanyang kagustuhan. Kaya ako ay sumagot ng pagganon. At yun naman ay base lamang din sa aking pamamaraan ng pagsagot. Okay na? Sige, ang ruling ko, nakalagay sa rules natin kanina, questions must be answered directly and then explain. Wala po tayong nakalagay sa rules na hindi tayo sasagot. Kung hindi mo gustong sagutin, pwede kang mag-pass.
Sis, sasagutin ko na ang tanong mo. Yes, sige. Pili ka lang kung sasagot ka directly, then explanation sasagot ako. Okay. pass. Sige. Okay, yun ay tinatawag kong sarili kong pamamaraan. Yun ang tawag ko, wala akong termino. O wala akong kailangang sabihin sa yung termino. Ngayon, basta yun ang pamamaraan ko para isulong ang agnosticism. Para gawin kayong mukhang sinungaling, mukhang mayabang, at mukhang mga palalo. Both kayong mga teis at mga ateis. Kayo'y umaangkin ng mga bagay na hindi naman kayo pareho sigurado. Salamat po. Next question. Okay, next question. Okay. Rinig ako, moderator. Rinig. Rinig. Okay. Next question ko, Tatalino. Sabi mo, ikaw ay agnostic. Pero, sa affirmative stance na to, nagpapatunay ka. Tanong, ano yung pinatutunayan mo dito? 50-50? Yung Diyos na nag-i-exist o unknowable yung God na nag-i-exist? Alin sa dalawa? Okay, itong sagot ko, none of the above. Itong sagot ko, sagot ko na to ha. Kaparte ito ng sagot ko, wala ka na bang ibang maitanong? At inulit mo na yung tanong mo kanina? Wala na bang ibang laman ng utak mo? Ganito, inulit mo lang yung tanong mo kanina. Gaya ng sabi ko, walang sigurado sa usapan ng Diyos, pag-iral ng Diyos, at pagpapasinungaling na walang Diyos. Ngayon, ang mga kagaya mo na nagpapasinungaling na walang Diyos, na hindi naman sigurado, ay isang sinungaling, isang huwad, isang arugante at isang mayabang. Naakala mo, nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay, samantalang wala ka naman talagang alam, kaibigan. Maraming salamat po. Okay, last question ko. Sabi mo, none of the above. Ikaw bilang agnostic, none of the above, sabi mo, hindi mo pinatutunayan na 50-50 ang existence ng God. At hindi mo rin pinatutunayan na unknowable si God. So tanong ko, agnosticism pa ba yun kung both na 50-50 at unknowable hindi mo stand? Agnosticism pa ba yun? Yes or no? Objection, moderator. Mag-object lang ako. Last naman na ito naman ay muli nag-i-strawman yung ating kaibigan, naglalagay siya ng mga words sa aking bibig. Gaya ng sinabi ko, inulit na lang niya yung tanong kanina at nasagot ko na yan. Na sabi ko na 50-50. And then kasi bakit? Sabi niya pa, nilinaw niya pa. Doon sa unang latag ko to, yung tanong niya, nilinaw niya pa. Sabi bakit? Kasi nga ako, ang pag-uusap sa pag-iral ng Diyos at hindi pag-iral ng Diyos ay always 50-50 at always unknowable. And then, nagsasabi siya ngayon na hindi kanya pinapatunayan ng 50-50, which is strawman. Thank you. Counter objection. Okay, ano counter objection? Anong nilabag ko sa rules? Ba't nagre-reklamo at umiiyak yan dito? Anong nilabag kong rules? Okay, tapos na ang objection and counter objection. Again, tulad ng nakasaad sa rules natin, answer the questions directly. Pag hindi gustong sagutin, mag-pass. Yun lang naman ang rules natin. Wala naman, nakikinig din kaming lahat dun sa questions. Wala naman siyang sinabi na tulad nung claim mo kanina na wala kang sinabing 50-50. Yung tanong, pakiulit. Ang ruling ko, sagutin yung tanong or mag-pass. Okay, thank you, moderator. Okay, thank you very much, Thank you. moderator. Eto, ulitin ko yung tanong ko. Ang sagot kasi nito kanina ni Tatalino, Nawawala ka, None of- negative. the above daw. Hindi daw niya Negative, nawawala pinatutunayan yung ano na mo, God exists. nawawala yung connection 50-50 mo. at hindi rin niya pinatutunayan na God exists. Negative. Nawawala yung connection Okay na? mo, hindi ka namin marinig. Okay na ba? Sige, ayan, okay na. Hello, sound check. Ito, Okay. ulit ang tanong. Sabi kasi kanina ni Tatalino, and sabi niya, both daw na hindi niya pinatutunayan na God ay 50-50 nag-i-exist at God na nag-i-exist unknowable. Ngayon ang tanong ko, nasaan doon yung agnosticism? Ayun ang tanong ko nasaan?
Okay, sasagutin na kita, brother. Sasagutin na kita. Okay na, tapos na tanong. Okay, ganito. Nasaan yung agnosticism? Yung agnosticism ay nasa buo kong statement. Yung God, yung sinasabi kong lahat ng pag-uusap about sa Diyos, sa pag-iral ng Diyos at hindi pag-iral ng Diyos ay walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan. At mga arugante lamang ang magsasabi na sigurado sila sa pag-iral at hindi pag-iral ng Diyos. Maraming salamat po. Okay, salamat. Di ko alam kung dapat ako magpasalamat sa cross-examination na yan. Pero, let's proceed to your rebuttal round. Negative, pakigandahan at galingan, utang na loob para hindi kami mabore. Ghost, 5 minutes on the clock. Ready when you are. Okay, sound check muna ako. Rinig ako. Press 1 kung rinig ako. Moderator, rinig ako. Press 1. Ayan, thank you very much. At ito, rebuttal. Ganito yung proper rebuttal, tatalino. Hindi yung magdadrama ka, magrereklamo ka na, ang nagsasabing panalo sila sa debate. Wala yan. Viewers ang magdedesisyon. Hindi ganun mag-rebat, bro. Yan ito mag-rebat. Sabi kanina ni Tatalino, strawman daw o isang uri ng pandaraya daw yung ipinukol natin sa kanya na ang sagot niya ay absolute daw yung kanyang claim bilang siya ay affirmative, no? Pero malinaw yan pagka pinanood nyo tong replay na to at hindi nyo matatakasan yung kahihiyan na ginawa niya ngayong gabi sa tanang buhay niya, napahiya siya eh. Gusto niya kasing sapawan at ibaon sa limot yung kanyang sagot na absolute. Ang sagot daw niya, subjective. Ang problema, ang tanong ko, nasa uring categorical. Moderator, viewers. Ang unang tanong ko sa kanya, ikaw ba bilang affirmative sa topic na God exists, yan ba ay absolute o hindi absolute? Categorical tanong ko. Ano sinasabi niyang sinagot daw niya? Subjective ang sagot ko. Di hindi ka sumunod sa rules kung ganon. Nakita niyo na? Hindi ka lulusot, tatalino. Kamali ka bro ng ng tinadyak ang pinto. Ngayon, ano yung punto? Nakapagpatunay ba siya? Hindi. Paano magpapatunay yung isang tao na sabi niya, hindi niya stand na 50-50 nag-i-exist ang God at hindi rin niya stand na yung God na nag-i-exist ay unknowable. Pero siya daw ay agnostic. Paano nagpapatunay yung taong ganon? Tandaan nyo, malinaw dito eh. Magpapatunay ka, affirmative ka eh. Hindi pwede na ang magiging kalalabasan ng topic mo, papatunayan ko na hindi ako sure na God exists. Hindi ganun. Hindi ang patutunayan ni Tatalino, patutunayan ko 50-50 nag-i-exist ang God. Hindi ganun, wala sa topic yon, Tatalino. Ayan kasi ang mahirap, magpapaka-agnostic na lang kung walang argumento. Nagpapaka-agnostic, hindi natin malalaman yan, wala namang sigurado dyan. Pero inamin niya, absolute daw yung claim niya as affirmative. Sige po, panoorin nyo lang. Merong replay to eh. Kahihiyan sa ano to eh. Sa kanya to eh. Siguro magpalit ka na bro ng pangalan. No? Pag ito ini-replay at ito na-review, kawawa ka bro. Pag ito ni-review, naku po, malaking nakakahiya ka bro. Change name ka na bro. Ngayon, bilang pagsara sa aking rebuttal, malinaw naman ang punto ko eh. Yung punto niya na patutunayan daw niya na God exists, sabi niya, bigla siyang kumambyo, yan daw, absolute. Pero nung tinanong natin, na absolute claim daw yan, 50-50 daw. Ngayon, nung sumunod na rebuttal cross, hindi na daw niya claim na 50-50. Hindi rin daw niya claim na unknowable. Paano ka lulusot bro? Ano talaga stand mo? Kasi ang inaasahan namin sa'yo bilang affirmative, magpapatunay ka bro. Hindi magmamakaawa, magpapaawa, magdadrama, magrarant. O i-adhom yung kalaban. Ang topic, no, tandaan nyo, ang topic, hindi po ang topic namin ay patutunayan ni Tatalino 50-50 God exists. Hindi yun ang topic. No?
O ngayon bro, hirapan mo naman yung tanong mo nang naaayon sa paksa at ayon sa rules. Ready na ako. Okay, 1 minute para sa pagsagot, Ghost. Tatalino, pag ready ka na, meron kang 5 tanong. Okay, ganito. Sabi mo, ang sagot ko dun sa una mong tanong ay absolute. At pinagmayabang mo pa yung record. Sigurado ka ba dyan o nagsisinungaling ka? Sigurado ako bro, hindi ako kagaya mo. Napatutunayan ko ang Diyos pero di ako sigurado kasi 50-50. Hindi ako ganun bro. Sigurado ako dahil meron tayong provisional evidence na recording. Kaya hindi mo kami maguguyo. Ibahin mo kami bro. Baka nasanay ka sa mga pipitsuging kausap mo. Akala mo pipitsugin din kami bro. Nasa ano kita bro, nasa live kita. You will die na yung kaharap mo. Tapos yan lang performance mo. Napaka-pipitsugin. Ang cheap. Next question. Okay. Ganito. Ang sabi mo kanina, sigurado ka na ang Diyos ay hindi nag-e-exist. Hindi nag-e-exist ang Diyos, sigurado ka, sabi mo dun sa second question ko kanina. Totoo ba ito? Ang sabi mo kanina sa second question ko dun sa unang latag ko, sigurado ka na ang Diyos ay hindi nag-e-exist. And then dun sa third question ko, ang sabi mo ay walang makakapagpatunay na ang may pananggit ka pang mga term na sophistry. May binanggit ka pang mga term na hindi din mapapatunayan talaga na walang Diyos. Alin ba sa dalawang statement mo ang totoo at kasinungalingan? Sagot. None of the above yung binibigay mo sa aking option kasi hindi ko claim na seryoso at siguradong sigurado ako putol. Hindi ganon. Ang sagot ko, siguradong sigurado ako proportional sa evidence. No? Ngayon sumunod naman, wala akong sinabing wala makakapagpatunay. Kung walang nakapagpatunay dito, ikaw yun. Kasi ikaw yung affirmative. Hindi ako nagpapatunay kasi negative ako. Huwag kang eeng-eng-eng-eng, tatalino. Nasa debate tayo. Hindi mo pala alam na yung negative hindi nagpapatunay. Dalawa tayo magpapatunay. Inulit mo lang yung tanong mo bro, recycle. Baguhin mo yung tanong mo bro, lakasan mo, hirapan mo bro. Pahiyain mo naman ako bro sa tanong mo. Kaya mo ba yan? Next question. Okay. Itinatanggi mo na ba yung iyong statement kanina na absolute yung claim mo na hindi nag-e-exist ang Diyos at itinatanggi mo na rin yung iyong statement na hindi mapapatunayan na hindi nag-e-exist ang Diyos? Yes or no? Wala. None of the above kung yes or no ang categorical mo kasi hindi ko naman claim yung mga yan. Kasi yung mga binanggit mo at binigay mong option na dalawa, mga dinoktor mo na, hinilot mo na statements ko. Hindi ko statement yan eh. Kaya nga ang payo ko sa mga manonood, no? Panoorin nila yung replay. Makikita nila ang sagot ko, yes, sigurado ako na God does not exist, proportional sa evidence. At kaya hindi ako magpapatunay kasi hindi ako affirmative. Apakalinaw nun bro. Yung mga may utak, mauunawa yung sagot ko. Hindi ko naman sinabing wala kang utak, no? Meron naman yan bro kahit maliit. Kahit kakarag-karag, meron yan bro. Kaya ang payo ko, panoorin mo yung replay. Next question. Ngayon, ang sabi mo, walang magpapatunay na hindi nag-e-exist ang Diyos. Ngayon, paano mo nasabi 100% na hindi nag-e-exist ang Diyos?
Sagot. Ikaw ba'y nagsisinungaling? Unang-una, Yes or no? kung ang tanong mo, kung nagsisinungaling, ang sagot ko, no, hindi. Kasi low tier ka lang, bro. Laruan nga lang, pastime lang kita, bro. Hindi ko kailangan magsinungaling. Kasi yung pagsisinungaling, kagaya ng ginagawa mo magmula pa kanina, at mapapansin yan sa replay, gawain ng mga desperado at mga low tier. Hindi ako low tier, bro. Kung ihahanay mo ako sa'yo, hindi. Kaya kung ang tanong mo, nagsisinungaling ba ako? No, kasi hindi kinakailangang magsinungaling ng kahit sinong tatapat kay Tatalino dahil si Tatalino nasa pinakababa ng food chain. Napakahina man, walang aura, sub, low tier. Next question. Ganito. Ang sabi mo dun sa third, okay, ang sabi mo sa third question ko, hindi pag-iral ng Diyos ay hindi kayang patunayan ng ebidensya. And then, sabi mo, absolute ang hindi pag-iral ng Diyos. Ngayon, meron bang, dahil sabi mo absolute, meron bang 100%? 100% ha? I-note nyo, 100%. Kasi sabi niya, merong mga ebidensya, and then absolute, and then patutunayan ng ebidensya. Meron ba na 100% na ebidensya, na absolute na ebidensya, na magpapatunay na walang Diyos? Yes or no? Sagot. No. Bakit? Intindihin niyo sagot ko, bakit no? Kasi ang tanong niya, meron bang absolute 100% na ebidensya na magpapatotoo o magpapatunay na God does not exist? Ang sagot ko, wala. Bakit? Kasi yung evidence, hindi 100% yon. Alam mo kung ano yung 100%, Tatalino? Tuturuan kita, bro. Biyakin ko yung ulo mo para makapasok yung informasyon na to. Proof. Pruweba. Proof yung bro. No? Proof. Pruweba. Ayun yung 100% direct evidence. No? Direct proof. Hindi ebidensya lang per se. Yung ebidensya, hindi 100 yun. Natuto ka ngayon. Siguro hindi ka pa rin natuto. Bibiyakin ko pa onti yung ulo mo, bro, kasi nalalaglag utak mo. Aalog-alog. Paraanin mo, bro, yung impormasyon na to para malaman mo yung evidence, hindi absolute 100% yon. Kung hindi ang 100% ay proof, direct proof. Hindi evidence proof, ha? Pruweba, hindi ebidensya. Time. Okay, let's proceed to our closing. Ay, hindi, wait. Cross-examination. Wait lang, ano ba tayo? No, Tapos Closing. conclusion na ni brother. Siya mauna. Conclusion na ni brother. 5 minutes closing statement sa negative. Ready when you are. And thank you very much, no, moderator timer, at sa mga viewers at sa mga nag-record, no, mga nagpresentang mag-record, at shoutout na rin sa lahat, no. Shoutout sa inyo at sa mga makakanood nito. Shoutout sa inyo, no. And I have this full confidence at sigurado ako kahit sinong tapatan dito ngayon ni Tatalino, hindi tatago si Tatalino. Paano ko nasabi? Kasi low tier siya eh. Paano natin napatunayan? Sabi niya sa topic, ako ang affirmative, patatunayan ko. Patatunayan ko, God exists. Pero nung naglatag na si Damuho, anong latag niya? Patutunayan ko na hindi ako sure na God exists. Patutunayan ko na 50-50 God exists. Anong kalokohan yan, Tatalino? Ayun po yung summary ng kanyang presentation, no? Zeroin nyo, agnostic ako, mayabang magsasabing alam nila, mayabang magsasabing absolute na sigurado sila. Ikaw nga yun. Nung tinanong kita, absolute ka ba dyan sa affirmative mo? Absolute o hindi absolute? Ano sagot niya? Yung palusot niya? Subjective ang sagot ko. Di hindi ka sumunod sa categorical. Kita mo sa pagsisinungaling mo, sinako mo yung sarili mo. Panoorin niyo yung unang tanong ko pa lang. Hindi na umubra itong low tier na to kasi nga low tier nga eh. Kumbaga, walang kalidad. walang ka X factor maglatag. Ulit, conclusion.
Ang gagawin sanang attempt ni Tatalino, no, dahil nasobran siya ng hangin sa ulo, akala niya kaya niyang patunayan at tapatan ako sa topic na to. Sabi niya, patutunayan ko God exists. Nung naglatag na, patutunayan ko hindi ako sure 50-50 God exists. Naloko na. Ayun yung ginawa mo, bro. At ayan, nasa recording yan. Nakatatak na yan. Digital footprint ang tawag dyan, bro. Kahihiyan mo yan kung may hiya ka man, no? Kung may hiya ka, ang problema, paano kung wala? Di walang hiya ka. Hindi po ad hom ito, Dinedescribe ko lang yung implikasyon kung hindi siya mahihiya sa ginagawa niya na pagsisinungaling, pagiging dishonest, at yung failure niya na i-provide yung burden of proof bilang affirmative. Affirmative ka, bro, magpatunay ka, huwag kang magpaawa. Magpatunay ka, God exists, hindi yung patutunayan mo 50-50 God exists. Kaya ang tanong, nakapagpatunay ba si affirmative? Hindi po. Bakit? Hindi nga siya hindi nga siya sigurado 50-50. Ano yun? Sige po. Magandang gabi po sa lahat at sana ito i-review nyo, ipopost po namin to sa The Round Table 80s PH. Isa po akong kontra-apologetikong 80s, you will die. At shoutout po sa lahat po ng mga nanonood. Thank you sa mga naging kabahagi na ito, sa moderator, sa timer, sa mga nasa panel. At hindi thank you sa iyo, Tatalino, kasi wala kang dinagdag, wala kang inambag sa usapan. No, akala ko hahanga na kami sa iyo, wala naman pala. Patutunayan ko. Hindi ako sure 50-50 God exists. Wala yan, hindi yan ang topic, bro. Pero yun yung latag mo. At shoutout sa girlfriend ko. Magandang gabi sa iyo. Thank you, moderator. Okay ako na? Sige, proceed with Okay, your closing. okay. Unang-una, maraming salamat sa mga ad hominem, sa mga panlalait. Yan lang naman kasi ang pinanlaban mo, kaibigan. Ad hominem, patutsada, sophistry, fallacy. Ngayon mga kaibigan, tinanong natin yung ating kaibigan na ang sabi niya, absolute daw yung kanyang sa absolute daw yung kanyang, kung absolute ba, yung kanyang claim na walang Diyos. Ang sabi niya, say yes, dun sa aking second question, dun sa una. Ngayon, and then, tinanong ko siya sa aking last question, mga kaibigan, ang sabi niya, no. No. Walang 100% na ebidensya or proof na magpapatunay na hindi nag-i-exist ang Diyos. Kinokontra niya, mga kaibigan, ang kanyang sarili. Nagke-claim siya nung una na absolute ang kanyang claim na walang Diyos, and then sa huli inamin niya na walang proof or evidence na magpapatunay na walang Diyos. Ngayon, hindi ko pinapasa, hindi ako gumagamit ng burden of truth fallacy gaya ng isip niya ako sa akin na ako raw ang affirmative, ako magpapatunay. Hinahayag ko lang dito, mga kaibigan, na ang taong ito ay huwad at sinungaling at gago at bobo at palalo. Nag-claim siya ng absolute na walang Diyos, tapos bigla niyang babawiin pag maiipit siya na hindi raw yung last question niya. At nagmamalaki pa siya na nasa record. Ayan ay recorded. Recorded. Binabawi mo yung iyong sagot. Ay, paano ako pagka last 1 minute ka? Ngayon, ang mokong na ito ay walang ginawa kundi magpatutsyada at kuhanin ang mga audience para pumubor sa kanya, sa kanyang pagpapatsyada. Ang tawag dyan ay appealing to the audience. Hindi niya inaatake yung ating argumento, bagkus inaatake niya tayo ng personal at may kasama pang ad hominem. Ganyan lang naman kasi ang panlaban nitong mga ateista. Masyado silang arugante na kesyo alam daw nila na siguro silang walang Diyos. Pero pagka naiipit sila, biglang no, hindi raw mapapatunayan ng ebidensya at ng proof ang hindi pag-iral ng Diyos. Ngayon, ano ang gusto kong palabasin? Ang gusto kong palabasin, ang claim na walang Diyos ay hindi sigurado. Kaya ang mga taong ito ay napakadelikado na paniwalaan. Dahil nangangaral sila dito sa TikTok, hinihikayat nila ang tao na huwag maniwala sa Diyos, bagamat sila'y hindi sigurado sa kanilang sinasabi. Ngayon,
for the sake of argument, pumayag ang inyong lingkod sa topic na yan para lang matuloy ang debate. Pero baka nakakalimutan nyo, si Tatalino ay isang agnostic. Si Tatalino ay naniniwala na ang pag-iral ng Diyos at ang pagpapasinungaling sa pag-iral ng Diyos ay palaging 50-50 dahil ito'y talaga namang subjective. Dahil ito, walang makakapagpatunay na umiiral ang Diyos at hindi umiiral ang Diyos. Ito lang namang mga palalong mokong na ito, na akala mo'y napakatalino, wala namang ginawa kundi mamersonal at magyabang, ay nagke-claim na walang Diyos na hindi siya sigurado. Yun ang gusto ko lating palabasin, mga kaibigan. Ngayon, pumayag lang ako sa topic na yon para matuloy, para maisulong ko yung aking pagiging agnostic na paniniwala na hindi sigurado. Kapwa ang naniniwala at nagsasabing may Diyos at nagsasabing walang Diyos. Sila'y kapwa palalo, mga kaibigan. Dahil wala namang talagang scientific proof na 100% na talagang nagpapatunay na may Diyos o wala. Dahil 95, less than, ang mga scientista nagsasabi sa mundo natin, less than 2% pa lang ang na-explore. And then, yung mundo natin, yung kalawakan natin ay less than 5% pa lang ang na-explore. Ngayon, ang mokong na ito nagsasabing walang Diyos sa less than 5% at hindi naman siya ang personal na nag-aaral nung less than 5% na yon. Kaya ito'y mayabang, palalo, gago, tarantado, bobo, huwad. Ito'y magpapahamak ng tao, mga kaibigan. Paano mong nasabi na walang Diyos? Less than 5% pa lang ang observable universe. And then, hindi pa ikaw ang nag-observe. Ganyang kakapalalo, ganyang kakagago, ganyang kakayabang. Buwa ka ng ina mo ka. Putang ina mo. Bobo ka. Gago. Taranta. Bumaba ka na rin, putang ina mo ka, wala kang kwentang kausap, inantok kami sa yung hayop kampukin ng ina mo ka eh.